Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 1, 2024 at narito ang update sa lagay ng panahon. Kaninang alas 3 yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa line 205 kilometers silaman ng Borongan City, Northern Samar. Nananatili pong mataas yung tsansa nito na maging bagyo within the next 24 hours. At ayon nga po sa ating latest analysis, kapag ito ay naging isang ganap na bagyo ay posible po itong kumilos pa northwestward then northward at mananatili po ito dito sa may karagatan silaman ng ating bansa at nakikita po natin na posible itong lumapit or lalapit ito dito sa silangang bahagi ng Visayas at Luzon. At sa kasalukuyan din po nakikita natin na hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ngunit dahil nga po hindi pa ito isang ganap na bagyo ay posible pa rin po magbago yung ating scenario, so hindi pa rin po natin nirule out yung possible scenario po ng landfall. At sa kasalukuyan, itong low pressure area nito ay nagdudulot na rin po ng kalat-kalat hanggang sa malawakang pagulan dito sa area ng Bicol Region, maging sa bahagi din ng Eastern Visayas, and also nakaranas din po ng mga pagulan ang Central Visayas at yung mga ilang bahagi din po ng Mindanao dulot po ng LPA na ito. Ang Southwest Monsoon o habagat naman ay umiiral pa rin dito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan ngayong araw meron pa rin po tayo mararanasan ng mga kalat-kalat na pagulan dito pa din yan sa may kalurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga susunod na araw naman po is meron din po tayo nakikitang possibility ng enhancement ng Southwest Monsoon o habagat kung saan makakaranas po ng mga malakas na pagulan. Ito malaking bahagi ng ating bansa, lalo na po yung western section ng Southern Luzon and Central Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan pa rin po yung ating mararanasan dito sa bahagi ng Quezon, maging sa bahagi din ng Bicol Region. Dulot po yan ng low pressure area. Samantala may mga pagulan din po tayo mararanasan dito naman sa bahagi ng Mimaropa. Dulot naman po yan ng habagat. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, ay meron tayong mararanasan pa din ng mga isolated o yung mga biglaang pagulan, pagkidlat at pagulog-dulot po ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, ang buong bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makakaranas po ng maulan na panahon, kung saan meron tayong mga pag-ulan na mararanasan pa din dito sa bahagi ng Eastern Visayas at Central Visayas, maging sa malaking bahagi din po ng Mindanao. Dulot po yan ng LPAs. Dito naman sa bahagi nga ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, maging dito rin sa Zamboanga Peninsula at sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, meron din po tayong mararanasan ng mataas na tsansa ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog na dulot naman ng habagat. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 27 to 31 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malayo makakapalaot yung ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin po para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may silangan ng Southern Luzon at Visayas, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon po yung lagay ng ating karagatan.